This is Spear Cyber TV, live streaming now. Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Kamit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni na Wedge Kujamat at Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Well, mga kaibigan, muli magandang umaga. Welcome sa ating palatuntunang Diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Ito po si Bay Hilario, makakasama nyo hanggang mamayang alas 11. Medyo sa ngayon, medyo may mga pag-uusapan tayo. Ito naman hindi bilang pagtuligsa sa mga kinaukulan, kundi bilang paalala lang. Paalala lang ho tayo sa mga nangyayari dahil apektado ang marami sa ating mga kababayan. Agrabyado mga kababayan natin. Last June 21, today is June 24. So 3 days ago, nag-file na sa ombudsman ng ilang mga complainant tungkol dito sa ombudsman para makita yung culpability ng ginawa nitong sina DOJ Secretary Francisco Duque. Alam niyo mga kaibigan, itong pera ng PhilHealth ay pera na ang talagang pinaglalaanan ay ang mga mahihirap nating mga kababayan. But unfortunately, itong PhilHealth since 2006 at ngayon ay nakakaramdam na talagang nahihirapan sa pondo ang PhilHealth. Pero ang totoo, ninanakaw lang ng ilang mga tiwaling negosyante, kakutsaba ang ilang mga matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular sa Department of Health. Ito mga kaibigan, kaya lagi kong, nung nandun pa ako sa ibang himpilan, sa kabila, at hindi pa ako maalis doon, lagi kong sinasabi, itong si Pangulong Digong, hindi lang basta napapaikutan ng kanyang mga kasama at appointees sa gobyerno, kundi iniiputan siya. Masakit yung salitang yon, pero pinipilit kong gamitin, baka sakaling makatawag ng pansin para talagang matignan niya yung mga ginagawa ng kanyang mga appointees sa gobyerno. Hindi lamang sa PhilHealth yan, hindi lamang sa Department of Health, ganun din sa BIR, ganun din sa Customs, at sa iba't ibang sangay pa ng pamahalaan. Ang nakalulungkot dito ay sinasabi ng Pangulo na siya tiwala sa mga taong yan. Pero ang totoo niya, pinaikutan siya. At ngayon niya lumilitaw na itong si DOJ Francisco Duque ay may mga pananagutan sa ilalim ng ating batas, sa itinatadhana ng batas, kaugnay sa kanyang panunungkulan dito sa Department of Health at particularly sa PhilHealth. Alam nyo, lungkot isipin na yung mga hospital na pag-aari ng mga taong mayayaman
ginagamit pang kasangkapan para isaypo ng pera ng PhilHealth sa pamamagitan ng pagkiklaim sa mga fortuitous claim, paggagawa ng mga fortuitous claim. Hindi totoong mga pasyente at mga iniimbento lang ng mga karamdaman at mga claims, nakukuha nila ang pera ng PhilHealth. Binuno masakit dito Nakakaanong isipin. Oho. Kaya ito ngayong umaga ay hindi natin maiwasang banggitin o manawagan ng pansin sa mga kinaukulan na tignan ito mga bagay na ito. Napakaraming mga bagay-bagay na nangyayari. Milagro na nasa tungkilang ng ilong ng Pangulo. Nasa tungkilang ng ilong ng Pangulo, nasa tabi lang niya yung mga tao, mga nagnanakaw na hindi niya pansin. Pero binibigyan niya ng pansin ang tungkol sa droga. Totoo yan at we appreciate that. Binibigyan niya ng pansin yung mga di umano'y mga scam na umiiral ngayon. At di umano'y nangunguha ng pera ng tao sa isang paraang paggamit ng fraud. Masigasig ang Pangulo dyan. At talagang lumilitaw na pinalalabas niyang talagang siya'y nagmamalasakit sa kapakanan ng tao. Ang sabi pa kanya, if something is too good to be true, it is fraud. Yun ang tingin niya. Bakit itong fraud na nagaganap ngayon sa PhilHealth, mahal na Pangulo, hindi nyo na tinitingnan? Yun lang naman sa akin sana maging parehas tayo. Kung talagang totoo na binibigyan natin ng pansin at pagpapalaga ang kapakanan ng ating mga kababayan, yung mga benepisyo nila, na dapat sana'y natatanggap mula sa PhilHealth, sana hindi nyo na napapayagang ninanakaw na mga opisyal nyong nakaupo sa gobyerno kasabwat ang ilang mga mayayamang negosyante. Sana po mga kaibigan ay naiintindihan nyo ako at ako naman walang masamang intensyon na siraan ng Pangulo. Tayo nananawagan lamang para sa kapakanan ng higit na mga nangangailangan nating mga kababayan patungkol sa PhilHealth. Matagal na nangyayari yan. At nakakalungkot isipin. Isipin nyo, napag-alaman natin na ito pa lang si Secretary Francisco Duque. Ayon sa ating mga impormasyon natanggap. Napakalaki ng pag-aari. Maniwala ka naman. Siya pala'y ayon dito kina Ariel Hedia at saka yung asawang si Ruby. Kay Darwin Bataan at saka ang kanyang asawang si Merlin. Si Sonia Guerra, si Liberty Gazore. Basta lahat sila, marami sila mga kaibigan. They filed the consolidated complaint against Secretary Francisco Duque sa Ombudsman. At nananawagan sila kay Ombudsman Samuel Martires na tignan ang culpability ni Duque sa kasong plunder. Alam niyo kung bakit? Si Duque, sa kanyang assumption of office, he failed to divest ownership of his substantial stock interest at the Educational and Medical Development Corporation, yung EMDC. Ito mga kasong to na sinampa ng mga tao na nabanggit ko kanina sa Ombudsman at tinanawagan kay Ombudsman Samuel Martires ay sinusuportahan naman itong si Senador Pamphilo Lacson. Ito pa lang si Duque ay mayroong paid-up capital of 61,535,000. Sipin nyo.
Ang paid-up capital niya do sa EMDC is 61,535,000 sa Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan. At yung EMDC na yan, ang humihit-hit ng pera sa pamamagitan ng mga fraudulent claim sa PhilHealth. Nagkataon siya ang Secretary of Health. Ano ba to? Mahal na Pangulo, nananawagan kami sa inyo. Bakit hindi mo binibigyan ng pansin itong ganitong mga bagay? Pero binibigyan mo ng pansin yung mga di umano'y nanloloko sa taong bayan. Yung kapa na yan. Binibigyan mo ng pansin. Pero ito, diretsahang ninanakawan ng mga nasasakupan mo ang iyong constituent, ang mga Pilipino. Mas marami ang nangangailangan ng suporta at kalinga ng PhilHealth kesa doon sa mga miyembro di umano ng kapa. Kung binibigyan mo ng pansin yung kapa, tama, sige, okay. Pero sana bigyan mo ng pansin to. Sapagkat yung pangangailangan sa medical attention at medical care, it is a very onerous obligation on the part of PhilHealth. Kung walang pera dahil ninanakaw ng mga kaalyado mo, mahal na Pangulo, maawa ka naman. Hindi ko kami galit sa inyo, mahal na Pangulo. Hindi ko sinasabi to para kayo tuligsain. Kundi sinasabi ko to para manawagan sa inyo, mamanig sa inyo, na bigyan nyo ng totoong pagkalinga ang sambayanang Pilipino. Huwag nyo naman sanang ipagkamali na nagagalit kami sa inyo. Hindi ko totoo yun. Kami nananawagan lang na mabigyan pansin nyo to para na sa ganon ay hindi naman talaga ma-deprive sa medical care ang marami sa ating mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, noong nakaraang mga araw, ako'y nagdududa rin sa kay dating Secretary Janet Garin ng PhilHealth. Nagdududa ako, sa totoo lang. Pero nung, I don't know if I'm wrong, kasi wala naman tayo nakikitang ebidensya na magpapatunay na siya'y talagang tiwali pa. Tatiwali na. Wala pa sa ngayon. Puro bintang pa lang. Pero sabi nga, pagka bumili ka rin ng isang bagay, kailangan may resibo ka para patunayan mong totoong nabili mo ang isang bagay. Pero yung mga kasong ibinibintang kay dating Secretary Janet Garin, wala pa tayong resibo dyan. Kundi, pawang espekulasyon pa lamang. Ngayon, nung isang araw, ay nakakausap namin, marami kami. At habang nagpapaliwanag siya, napansin ko, si dating Secretary Garin, kung makipag-usap, diretsahan sa mata. Diretsahan. Tinatanong ko ng diretsahan. Totoo ba to? Ganon. Ito mga bintang sa iyo. Mga ninakaw at mga kinurakot na pera. I-divert na mga pera para pakinabangan. Di umano ninyo at ng mga kasamahan mo. Alam mo, nangiti siya, pero nakatingin siya ng diretso at nagpapaliwanag. Diyan daw sa PhilHealth, noong araw pa, at nagtataka nga siya, bakit hindi pinapansin ni Secretary Duque yung kanilang mga rekomendasyon? At bagkos, kapag ka nagre-rekomenda sila na maapektuhan yung tinatawag na mafia inside the PhilHealth, nare-reverse sa mga recommendation. Pagka yung didesisyon na. At nangyayari pa, yung mga tao sa ibaba na nagmamani-over at nagmamanipulate ng mga katarantaduhan dyan sa PhilHealth, parang hinahabol pa ng management ng PhilHealth. At kung sino raw ang talagang gustong gumawa ng reforma dyan sa PhilHealth, siyang dinidemonize ng mafia. At ngayon, bandang huli, yung lumilitaw ngayon, mga kaibigan, mahal na Pangulo, lumilitaw ngayon, na itong sekretary mo na inilagay dyan sa PhilHealth, mukhang kasama doon sa mafia. Mahal na Pangulo, tignan
tingnan natin itong mga bagay na to. Oh, mukhang kasama dun sa mafia. Kaya anong nangyayari, slowly, but continuously, nauubos ang pera ng PhilHealth at the expense of the Filipino people. Mahal na Pangulo, panawagan lang po yan. Magpapatuloy tayo mga kaibigan matapos ang ilang mga paalala. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni na Wedge Kujamat at Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez umaarangkada sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, muli nagbabalik tayo sa ating palatuntunan diretsahan. Ito pa rin si Bay Hilario. Nakakasama nyo. Makakasama nyo na ako rito araw-araw. At magkakausap tayo. At kung sakasakali na meron kayong mga impormasyon, palapalagay, kuro-kuro, at gusto nyo makarating sa mga kinaukulan, pwede ho tayo mag-usap. Tumawag kayo rito sa ating himpilan. At tumawag kayo sa telepono bilang, ano ba number ito? Local 02 881 1986. Tumawag lang ho kayo at mabibigyan natin ng pagkakataon na maisahimpapawid ang inyong mga pananaw, palapalagay, kuro-kuro, upang sa ganun maiparating natin yung inyong mga damdamin ng bayan sa mga kinaukulan. Partikular na po, mga kaibigan, kay Pangulong Digong. At gagawa natin ng paraan yan. Kung kinakailangan, kulit-kulitin natin, maya't maya, para mapaalala sa kanila, itong mga nagaganap na to, para mapigilan, gagawin ho natin. At kayo, kung makikibahagi kayo sa palatuntunan ito, malaki ho ang maitutulong ninyo. Pangako ho yan. Sa pamamagitan ng palatuntunan ito, sa Spear Cyber TV, pararating natin sa mga kinaukulan ang inyong mga hinaing. Ngayon, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Patungkol pa rin dito kay Secretary Duque. Alam niyo ba yung EMDC? Yung PhilHealth Region 1, umuupa doon sa isang building na pag-aari ng EMDC na mayroong katarantaduan sa PhilHealth. Isipin niyo mga kaibigan. Alam niyo ba yung
building na yun, pag-aari ng MDC. Ang laki ng sosyo ni Secretary Duque dito sa MDC. Alam niyo ba kung magkano upa? Oh. Ay nako. 529,261.20 monthly. Isipin nyo mga kaibigan, no? Secretary of Health ka, hindi ka nag-divest ang iyong ownership doon sa isang kumpanya na humuhutot ng pera sa MDC at pagkatapos pinauupa mo pa yung PhilHealth doon sa building na pag-aari ng isang negosyo, ang napakalaki ng sosyo mo. Nung mga nakakaraan, labasan sa mga media, mga kaibigan. Yung mga artikulo na talagang nagsasabit sa katarantaduhan dito kay Secretary Janet Garin. Ito namang si Secretary Janet Garin, pagka kinakausap natin, pinakikiramdaman namin. Diretsahan kung tumingin habang nagpapaliwanag. At sa katotohanan, meron na mga sinampang kaso sa kanya nakalulungkot tungkol dito sa Dengvaxia na nadidismiss. Kasi hindi nakikita ng korte yung yung mahina yung prima facie. Pero ba't nang huli? Pero patuloy siya nagsasabi na ang talagang nagbibigay ng reforma sa PhilHealth siyang dinidemonize noong mafia na kung saan lumilitaw mga yung bandang huli nakasama. Hindi maiiwasang isipin nakasama itong si Secretary Francisco Duque. Mahal na Pangulo. Ulitin ko ulit sinabi ko kanina, maaari pa ulit-ulit ako. Binabanatan mo yung ilang mga di umano scam. Tama ho yan. Pinipigil mo dahil sa katwirang pinangangalagaan mo interes ng marami nating mga kababayan Pilipino. Pero sana naman, yung mga makikinabang at makikinabang pa dito sa pera ng PhilHealth para sa kanilang medical care, sana wag mo silang pabayaan. Totohanin mo ang pagmamahal mo sa sambayan ng Pilipino. Isipin mo, itong sekretary mo, hinuhuthot ang pera ng PhilHealth na nasa tungkilang ng ilong mo. Kumbaga sa isang babae na pinagtataksilang ka, nasa tabi mo lang, wala kang kamalay-malay. Tinetrador ka. Akala ko ba, di ba barako ka naman? Di ba lalaki ka naman? At sabi mo, di ba malakas naman ang pakiramdam mo? Pero bakit nangyayari to? Pagka hindi mo inaksyonan to, at hindi mo tinanggal, lumilitaw ngayon, kung makikita talagang malakas ang ebidensya na totoo yung mga akusasyon kay Duque, at hindi mo tinanggal, baka isipin ng taong bayan. Hindi ko na sabihin kung ano pwedeng isipin ng taong bayan. Laban sa'yo. Ganon, Yun naman napag-usapan lamang natin. Pero pupunta tayo doon sa ibang mga Alam nyo, marami mga bagay-bagay kasi na nangyayari sa ating kapaligiran. Kamakailan mainit ang issue dito sa Kapa. Totoo yan. At maaaring totoo naman ang contention ng mga kinaukulan sapagkat ang approved authority ng Kapa to operate is they are operating outside the approved parameters. No? So maliho yun. Tama yun. At maganda yung sinasabi ng Pangulo at saka ng Securities and Exchange Commission. Pero ang tanong ho dito, sabi nga nila, it is very good to be true. Magbigay ka ng 30%? Magbigay ka ng 30%? Di totoo yan, monthly. Ang bangko nga niya, sabi ng Pangulo, Ito sinabi ng Pangulo,
Ang bangko ika, 3% lang. Totoo ho yun. Totoo ho yun. Aha. Kaya lang, mahal na Pangulo, bakit hindi tayo tumingin sa anggulo na, hindi ko sinasabing pabayaan mo ka pa, ha? Hindi ko sinasabing ibalik mo, pahintulutan mo operasyon nila. Oh. O hindi ko sinasabi yan. Kung mali, mali. Okay ho yun. Kung mali, mali. Kaya lang sa isang banda, mahal na Pangulo, ang sabi mo, at sabi ng mga taong nakapaligid sa'yo, hindi naman kayang ibigay na economy yan eh. Yung ganyang kalaking interest, ang bangko nga ika eh. 3% lang. Mahal na Pangulo, 3% per annum. Itong binibigay ng kapa, 30% monthly. If you will compute it on a per annum basis, that is 360% of their money. Di ba? Mahal na Pangulo. Ganun lang ho yan eh. Ngayon, ganito. Mali ho yun, tama. Totoo din ang contention ng Pangulo na that is good to be true. There must be fraud somewhere. So, dapat yan pigilan. Tama ho yun. Dahil kung talagang pyramiding yan, mali ho yun. Kawawa yung nasa laylayan. Sila mapapahamak dyan. Makikinabang yung mga nauna. Totoo yun. Yung ba naman pag-uusapan pa ng matagal, tamo yung ginawa nung certain baladjay nung araw? Na nakakulong na ngayon? Totoo yun. Ang sinasabi ng mga nakapaligid sa Pangulo, hindi naman kaya ng ekonomiya yun eh. Totoo yun. Pero, ayan, ito na ho. Sasabihin ko na. Pero, kung hindi kaya ng ekonomiya yun, bakit? At the end of the fiscal year, nakikita nyo naman yung, bakit ang mga tao kaya ang daling mahingayat dyan? Ba't kukunin nila pera nila sa bangko? Isusugal dito sa ganito mga iskema. Bakit kaya ang dali-daling mahikayat ng tao sa ganyan? Dahil ba sa kasakiman? Dahil ba sa greed? Yung bang dahilan nun kung bakit madaling mahikayat ang taong bayan na magtiwala at magbakas sakali sa ganyang mga eskema? Palagay ko, hindi. Pero naaakit sila dahil gusto lang nilang kumita ng maaring sasapat sa kanilang mga pangangailangan. Pero alam nyo bakit? Mga kaibigan, ang bangko nagbibigay 3% per annum as against dito sa mga pinapangako na mga eskema nito na 360% per annum. Mali ho yun. Talagang totoo yun. Pero mapapansin nyo mga kaibigan, ang bangko at the end of the fiscal year, makikita nyo ang mga financial statement. Bilyon-bilyon ang kinikita ng mga yan. Bilyon-bilyon. Katakot-takot na pera ang kinikita ng mga yan. Kaninong pera ang ginagamit ng mga bangko? Pera ng kanilang mga depositor. They are investing the money to big income generating projects. At magbibigay sila ng tubo sa pera ng taong bayan, ng mga depositor, ng 3% per annum. At the end of the line, magdideklara sila ng katakot-takot na kita, pagkalaki-laking kita, para makumbinsi ang Securities and Exchange Commission na bigyan sila ng otoridad para makapag-expand pa ng kanilang mga operasyon. Mga kaibigan, ang tanong ko, bakit nahihikayat ang marami sa ating mga kababayan kunin ang pera nila sa bangko at isugal sa ganito mga klase ng eskema na nakikita naman ng pamahalaan na may fraud? Mahal na Pangulo. Ito naman, tatamaan na naman yung mga NEDA advisors mo. Bakit kaya ganun na lang kaliliit ang ay binibigay ng
na interest rates ng mga bangko sa pera ng kanilang mga depositor. Kaya nawawala ng interes yung mga tao na manatili sa bangko yung pera nila at isugal sa ganito mga eskema. Kasi, mahal na Pangulo, pinagsasamantalahan din ng banking system natin ang pera ng mga depositors. Binibigyan ng kumbaga, sila kumakain ng maraming masasarap na ulam, masasarap ang pagkain sa pagkainan, pero ang binibigay nilang pagkain doon sa mga depositor nila, mumo. Alam niyo ba ang salitang mumo? Joshua, alam mo ba yung mumo? Ha? Pagka ang tao kumakain, merong nalalaglag sa pinggan. No ha? May nalalaglag. At pagka yung nalalaglag, yun yung pinupunasan, siya nalalaglag sa sa sahig. Yun ang inaabangan ng mga pusa. Yun ang inaabangan ng mga aso. No ha? Para ma-share nila doon sa masasarap na pagkain ng mga kumakain. Yun ang mumo. Yung malalaglag at matatapon, yun lang ang inaabangan. Ganon tinuturing ng mga malalaking kumpanya sa banking system natin, yung mga depositor. While in fact, ang ginagamit naman nilang pera sa pagnenegosyo nila at ginagamit sa mga investments, pera ng depositor. Pero ang ibinibigay nila, mumo. Pasensya na kayo kung masakit to. Pero totoo ho ito sinasabi ko sa inyo. Pasensya na kayo kung may nasasagasaan ako. Pero totoo ho ang sinasabi ko. Ang ibinibigay nilang nila sa mga depositors, mumo. Mahal na Pangulo. Bakit ganon? Bakit hindi nyo nakikita yan? Sana, kung nagiging parehas man lang sana, gusto mo nyo ba, banggitin ko pa yung mga pangalan ng mga bangko kung kumita, ano? Na bulto-bulto, na nagbibigay ng mumo sa mga investors. Yung mga may-ari ng bangko na yan, ang isa sa mga tinutukoy kong oligarchs na nagpuy-finance sa mga politiko. Pinaglalaruan lang nila ang taong bayan. Yan ho, mga may-ari ng bangkong yan. Ang talagang pagkaminsan, hindi man sabihin, nasa likod yan ng mga politiko na ibinoboto rin ng tao. At pagkatapos, sila ang pumapayag sa pamamagitan ng pagsasabatas na ang tamasahin at pakinabangin ng taong bayan sa mga perang inilalagay nila sa bangko, mumo. I don't know, kung may narinig na kayong mga nagsasalita sa Himpapawid tungkol sa mga bagay nito, na nagsasabi ng totoo tungkol dyan. I don't know. Pero, gusto ko lang sabihin, paalala sa Pangulo. Mahal na Pangulo, baka naman naaabuso ng banking industries ang mga depositors. Kaya ang taong bayan tuloy, kung nakikita nila, ilagay mo pera mo sa bangko, hindi ka naman kumikita eh. Hindi ka naman nakikinamang eh. Kumita ka ng 2 piso, babawasan pa ng buwis eh. Totoo ho ba yan? Totoo yun. Okay, magpapatuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan matapos ang ilang mga paalala. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV.
Ikaw na nag-o-OT. Ikaw na nagno-noodles. O nag-iipon para magkasariling bahay. May karapatan ka na. Sa Mikara, kaya mo nang magkabahay. Alaga mo pa ang pangangailangan ng pamilya. Sakaya, edukasyon, pamilihan, libangan. Sulit ang pagod. Tuloy ang kayod. Mikara, may karapatan ka na. Sabi ko yun naman sa inyo eh. Babalik tong anak ko. Naman eh, nakakaya. Hayaan mo nga malaman nilang mamas boy ka. Silver! Ano yung paborito mong anak, ma? Mama, kabalik din po yan sa trabaho. Ako si John Will A. Carmelo, dating armored van driver. Naaksidente at naputulan ng 2 binti. Pero bumabangon na ngayon dahil sa ACC. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Karaoke Online with Habibi Boys, brought to you by Spear Cyber TV. Karaoke Online with Habibi Boys, brought to you by Spear Cyber TV. Ang sarap mamuhay kapag ika'y malaya. Wala kang atraso at wala kang napinsala. Hindi ka pangingalagan ng iyong mga kaibigan, sapagkat hindi ka sangkot sa drogang halot sa Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, again, welcome sa ating palatuntunang diretsahan. Pasensya na kayo kung ganito ako magsalita. At kasi, mabuti na ho ito eh. Wala tayong paligoy-ligoy. Direct to the point tayo. At sasabihin natin ang mga totoong problema. Ngayon, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung ang ating mga kababayan, ako naman mapapanood nyo eh. Kahit na hindi ngayon. Pwede nyo ako mapanood, mamaya pa rin. Kahit late na. Dito sa ating palatuntunan. At sa mga susunod, kung mapapanood nyo na ako ngayon, mamaya o sa mga later days, mapanood nyo, at nakakaisip kayo na magkaroon ng makapagbigay ng mga reaksyon dito sa ating palatuntunan, welcome po kayo. I am ready for any discourse kung kinakailangan, para malinawan natin. Mali natin, mali ako. At gusto nyo ako itama, malaking bagay yun. At yung pagkaginawa nyo yun, malaking bagay yun para matutuhan ng mga kababayan natin. Tayo ho ay nag-aahangad sa pamamagitan ng palatuntunan ito na maiparating yung katotohanan na tama lang. Para na sa ganun, pakinabangan naman ng mga kababayan natin. Sapagkat yung totoo lang talaga magbibigay ng ng kalayaan sa atin . Katulad dito mga kasinungalingan nangyayari sa PhilHealth nito, hindi ito nagpapalaya sa atin. Pinarurusahan tayo nito. At yung mga nakaupo dyan na gumagawa ng mga kawalangyaan, kasangkapan niya nakita malalaki. Totoo yun.
Ngayon, si Pangulong Digong, sinasabi niya, if that is too good to be true, there is fraud. Totoo naman ho yun. Totoo naman ho yun. Dahil hindi naman talaga kaya ng ekonomiya yung ganun kalaki. 360% per annum as against 3% per annum na ibinibigay ng mga bangko. Pero, mahal na Pangulo, sabi ko nga, binulit ko kanina, ang mga bangko, kung mag-declare ng income, katakot-takot na sa lapi. Bilyon-bilyon. Pero ang ibinibigay nilang interest do sa pera ng mga depositor, mumo. Baka mas maliit pa sa mumo. Bakit ko sinabi no? Bakit ko sinabi? Ganon. O ito, ako medyo mag-aano lang ng konti, ho. O, ganito. Medyo 0.03 is 3%. Divided by 12 is 0.0025%. Isipin nyo, kung gaano kaliit, wala pa nga mumo to eh. Mahal na Pangulo, ganito pinagpipiestahan ng banking system ang pera ng mga depositors. At pag minamalas-malas ka, itong Securities and Exchange Commission, nagbibigay ng permit yan doon sa mga malalaking negosyante. Meron akong papaalala sa inyo, mga kaibigan. Ang initial nung negosyante, T. At nagmamayari ng malaking mall dito sa Metro Manila. Meron nga ho yan sa monumento nung araw eh. Pero balita ko, nabili na ng mas malaking mall. Dahil siguro, bumabagsak. Yan eh, ang totoo niya nung araw eh, na tinutokso ko nga eh. Habang nasusunog, lumalaki. Isipin nyo mga diskarte ng mga negosyante yan. Puro kabuktutan. Ngayon, yun hong may may-ari ng mall na yan, nagtayo ng isang bangko. Nagtayo ho yan ng isang bangko. Ang pangalan ho ng bangko, nagsisimula sa letrang O. Ay, di ba? Ba't ko ba itatago? Ba't ibibitin pa? Orient Bank. Ayan, Orient Bank. Nagbigay ho yan ng malakas na mataas na interest rate at tinaabot yata tayo, kung di ako nagkakamali, na 6 to 7% per annum. Per annum. Ang mga tao ngayon, kung mataas ang interest rate na binibigyan ng bangko, abay na hikayat, ang dami nagdeposito. Talaga naman, pasukan ng pera dyan sa bangko na yan. Nung malaki na at marami nang nakapagdeposito, malaki na ang pera nung bangko, mga kaibigan, sinara, nagkaroon ng bank run. Maniwala kayo mga kaibigan, ang dami kong mga naging kaibigan, nabiktima ng bangko na yan, nagsara. Nagkaroon ngayon ng class suit. Mahal na Pangulo, sinasabi ko to. Imbestigahan mo, sinasabi ko, kung totoo o hindi. Nagkaroon ngayon ng class suit. Nagdemanda yung mga tao. Hinabol yung may-ari ng bangko. Mga kaibigan, hanggang sa mga oras na ito, ilang taon na ang nakalilipas. That was around 1985 yata yun. Ganyan. Sabihin mo ng 1985. Hanggang ngayon, ilang taon na? May 30 taon na. 30 taon, as I understand it, yung may-ari ng bangko na yon, hindi man lang nakatikim ng pag-attend sa isang hearing.
Wala man lang na ating na hearing sa kabila ng napakaraming demanda. Bakit? Naglalagay sa Department of Justice sa korte para hindi magkaroon ng hearing. Yung abogado nung negosyante. Sa isang araw, pagka nabubuisit ako, babanggitin ko pangalan sa inyo ng abogado. Na yung abogadong yon, sa kabila ng mga katarantaduhan, naging judge. Naging judge. Oh. O isipin nyo, paano mo maaasahan ngayon ng ating justice system makapagbibigay ng proteksyon sa kapakanan na maliliit nating mga kababayan? Mahal na Pangulo, sana matuto ka sa mga nangyayari yan. Tignan mong mabuti. Kaya mga kababayan natin, napakadaling mainganya ng mga ganyang eskema katulad ng sakapa at sa iba't iba pang mga investment scheme. Dahil kung bigyan sila ng banking system out of their own money, baka wala pang 1% ng mumo. Mahal na Pangulo. 1/4 of 1%. Siguro pa, ganon. O baka wala pa. Wala pa sa 1/4 of 1% ng mumo ang ibinibigay ng bangko. Kung magdeklara sila ng kita out of the people's money, bilyon-bilyon, pero binibigay na interest, pakinabang sa pera ng taong bayan, mumo. Mas maliit pa sa mumo. Pagka sa ganito nangyayari, mga kaibigan, mahal na Pangulo, yung mga mayayaman na yan, pinagsasamantalahan ng taong bayan. At yung mga mayayaman na yan, sumusuporta sa mga iniluklok na politiko. And through enactment of laws, nagbibigay ng pabor sa mga negosyante niyang umaapi sa mga kababayan mo. Maawa ka naman, mahal na Pangulo. Tignan mo yung mga bagay na yan. Sabihin ko na sa iyo mga kababayan, kung kayo ay merong nakikita at nasisilip sa mga sinasabi ko na mali, open po tayo. Anong telepono natin? Local 02-881-1986. Pwede kayong tumawag dyan sa mga susunod na pagkakataon. I'm not expecting you to call right now on this program dahil maaaring hindi nyo pa ako napapakinggan ngayon. Maaaring yung iba ay napapakinggan ako ngayon pero hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon tumawag. Pero mapapakinggan nyo uli ako dahil naka-upload po tayo sa social media. Mapapakinggan nyo uli ito. At kung sa mga susunod na pagkakataon naglalayon kayong makibahagi dito sa ating palatuntunan para pag-usapan yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa kapakanan ng marami nating mga kababayan, open po kayong tumawag, makibahagi sa ating palatuntunan. Dagdagan natin yon yung telepono nun, 666-1217. Lalagyan po natin yun. Teka, nandun sa iba, nasa baba pa yung telepono na yon. Pero iakyat natin dito. 666-1217. Pwede po kayo sa dalawang telepono na yon, maaari kayo makibahagi. Sa ganun yan, mapag-usapan natin. Kung meron kayong mga bagay-bagay, gusto nyong ilabas sa mga hinaing natin mga kababayan, ako'y naniniwala na maaaring lumalampas yan sa pananaw ng ating Pangulo, pero sa pamamagitan ng pagpipilit natin, marinig niya. Mabibigyan niya ng pansin yan. At ako'y naniniwala na ang Pangulo naman ay may damdamin. Bagamat siguro napapaikutan siya ng mga nakapalaligid sa kanya, hindi ako naniniwalang i-ignore niya yan. Bibigyan niya ng pansin yan. At kung hindi man sa pamamagitan ng pagsasabatas, maaaring sa pamamagitan ng pamanmanhik sa mga negosyanteng yan, ay mabigyan ng benepisyo ang marami nating mga kababayan out of their own money.
Yun lang naman sinasabi natin. Ngayon, napansin ko, bilis ng oras Ang bilis ng oras. 12 minuto na lang mga kaibigan na nalalabi sa ating palatuntunan. Pero, sa mga oras na ito, alam ko, nagkakaroon ng Alam nyo mga kaibigan, noong June 21, doon sa umaabot sa 243 na mga informal settlers families ang nakatakdang i-demolish sa ilalim ng isang court order. Pero yung mga yan sinisikap na bigyan ng maayos na malilipatan nitong Presidential Commission for the Urban Poor. Dito naman ako sumasaludo sa Pangulo sapagkat nagtatag siya naglagay siya ng isang tao na at least dito sa mga ganitong, alam niyo, malaki problema Malaki problema sa mga informal settlers natin Marami sila talagang, alam niyo, totoo niyan. Kaya nagkaroon ng mga informal settlers na yan is because doon sa mga pananaw. Punta tayo sa Maynila. Kasi nahandun ng pagkakataon Kumbaga, Manila is a land of milk and honey. Yun ang unang paniniwala Nahandun ang pagkakataon, madali tayong kumita ng pera, baka nga yumaman tayo pag nagpunta tayo sa Maynila. Yun ang pangkaraniwang naging paniwala nung araw Ngayon maraming nagpuntahan sa Maynila, nag-migrate from the provinces, dumami ngayon ng tao dito sa Maynila, only to find out na hindi pala totoo yun. Only to find out na yung pala mga ganong paniniwala, hindi naman pala totoo. Pagdating nila dito, hirap na hirap silang makakakuha ng pagkain. Hirap na hirap silang makakita ng pagkakakitaan. Hindi pala ganun sa Maynila. Umalis sila sa probinsya. Na siguro may halo pang pagmamalaki. Pupunta na kami sa Maynila, gaganda na buhay namin. Ayun Only to find out that their belief is wrong. Pero hindi na makauwi sa kanilang mga probinsya. Marahil, dahil nagkakahiyaan. Ayun, they landed as squatters dito sa Maynila. Ganon. They end up squatters dito sa Maynila. Ngayon, hindi na sila tinatawag na mga squatters. Informal settler families. At ngayon, dahil sa, siyempre, mga Pilipino rin naman yan, ang Malacanang ay hindi naman ang gobyerno naman ay hindi naman magsasawalang kibo at hindi gagawa ng paraan para matulungan yung mga yan ay pinahandle sa NHA. Kaya lang, sa malas, sa NHA, nung mga mga pagkakataon, ewan ko lang kung hanggang ngayon, bubusisiin din natin yan, mga kaibigan. Baka puro katarantaduhan din dyan. Puro anomalya. Kaya ang nangyari, ibinalik yan, yung pangangalaga sa kapakanan ng ating mga squatters or ISF, Informal Settlers Families, sa tanggapan ng Pangulo. Kaya nagkaroon ng tanggapan na Presidential Commission for the Urban Poor. It is under the Office of the President, bagamat medyo limitado lang ang budget niyan, pero nagsisikap na ayos ang buhay ng ating mga informal settlers. Doon sa isinagawang pre-demolition conference, napagkasunduan ng may-ari ng mga lupa na pansamantalang iantala yung demolisyon. Kaya ngayon ay nagkakaroon na ng pagkakataon ng PCUP na maisaayos ang kanilang mga kalagayan. Sana mga mahal na Pangulo,
ipagpatuloy natin itong ganito mga trabaho. No ha? Nang sa ganon, ay mabigyan sila ng ng pagkakataon para sa magandang-gandang buhay. Pero kung bibigyan natin sila ng ng pagkakataon para magkaroon ng sarili nilang tirahan na maayos, lagyan na rin natin ng mga pasilidad, no ha, para maging magaan ang antas sa kanilang pamumuhay. Lamang, siguruhin nyo na ito mga mabibigyan ng ganitong benepisyo ay hindi tutulad sa grupong kadamay na wala nang ginawa kundi mang-agaw ng property na may property. At pagka minsan ngayon, nakakarinig tayo, ginagamit pa ng mga makakaliwang grupo para tuligsain at labanan ng gobyerno. Sa araw na to, mga kaibigan, ang alam ko, mayroong mga isasagawang press conference pa. Itong grupo ng kadamay. Kaya ako nabanggit, sapagkat nakapagtataka naman, no, na itong mga grupong to, kung ang PCUP sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ay nag-iisip. Ang alam ko, ang chairman ng PCUP, itong si kaibigan ko to si Alvin Feliciano. Yan nag-umpisa sa pagiging barangay chairman, matino naman, hanggang ngayon siya humahawak niyan. Sana kung matutulungan sila at mabigyan ng pagkakataon ito mga informal settlers na to, pero wag nating itulad sa kadamay. Na ngayon ay ginagamit pa ng makakaliwa para para banatan ng gobyerno. No, ha? Ganun ho. Sana ay, yung pagkakaiba ng grupo na yan ay matigdang mabuti. Huwag natin konsintihin yung mga umaabuso, pero yung mga nangangailangan talaga, mahal na Pangulo, sana mabigyan nyo ng pagkakataon para sa magandang buhay. No? Yung mga sinasabi ko, sa totoo lang, hindi ko naman inaasahan na mapagbibigyan nyo lahat. No? Pero, ang masasabi ko lang, hindi ho kami titigil para na sa ganun dumating ang pagkakataon na bigyan nyo talaga sila ng pansin yung kapakanan ng ating mga kababayan tungo sa magandang buhay. Babalikan ko yung pinag-usapan natin kanina, PhilHealth. Sana makakita nyo mabuti yan. Lalong-lalo na para sa mga senior citizen. Ang sabi ko nga kung yung nangyayaring yan sa PhilHealth, babalikan ko na lang huli kasi paubos na oras natin Kung nangyayari yan sa PhilHealth, paano natin iiwasan na isipin na nangyayari din yan sa tinatawag na 4Ps. Itong Pangtawid Pilipino Program, yung 4Ps, na may mga balita tayo na ang mga nagiging beneficiaries, hindi naman yung talaga mga nangangailangan, kundi kamag-anak ng ilang mga nasa gobyerno. Na pagkamisan kahit nga hindi nila kamag-anak, pagkabutante ng isang barangay captain, ilalagay ka sa sa 4Ps, kahit na hindi mo, they don't deserve to be a beneficiary of 4Ps. Pero dahil binibigyan ng pabor ng mga barangay captain, nasasama. Yung talagang deserving na mga kababayan natin, hindi nabibigyan ng ganyang benepisyo. So, we can say categorically na may umiiral ding anomalya dyan. Sana po, mahal na Pangulo, sana sa ganitong programa, hindi kayo nagagalit. Sana hindi kayo nagagalit. Kami nagbibigay lang ng hint sa inyo, ng paalala, para na sa ganun makita nyo yung mga talagang nangyayari, tunay na nangyayari sa ating pamahalaan. Well, gusto ko pa sana, pero isang minuto na lang nalalabi sa ating palatuntunan at sana ay magkarinigan ulit tayo bukas
Sa mga susunod pa mga araw, magkakarinigan tayo. At sana makabahagi namin kayo sa ating palatuntunang diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Nagpupugay po, magandang umaga. Ito po si Bay Hilario. Mabuhay po kayo. Hi guys, I'm Red. Hi, I'm Buddy. Well, we're here for the Ocean Park. We'll be D&D Lion Trainer for them, You should have one too. We should come back here. And this is a monthly attraction here in the Ocean Park. It's Christmas season, right? Hello! Ako po si DJ Mark. Hello, ako po si Donald Quartz. Hello, ako po si Junel. At kami, Kami po po ang ang Habibi Boys. Iniimbitahan ko namin kayong manood ng Karaoke time with Habibi Boys. handog ng Spear Cyber TV. Ngayong linggo na po. Maraming salamat.